naalala ko, may napanood ako na sa Rafi Tulfo eh. Mm. Mag-asawa sila. Mag-asawa. Ang sabi ni Atty. Garrett Oh? is titignan nila yung, kasi karamihan is lahat ng 80% ata ng kon nila is nakapangalan sa guy. Kasi nga, sila kasi nandoon. Kasi sabi ni Atty. Garrett noon, hindi porket nakapangalan is pwede na niyang angkinin. Kasi ako in lahat. oo, Sa actor. mag-asawa sila eh, sabi niya. Conjugal So, property. conjugal property. Pero yung sabihin ng guy na siya Kanya lahat, hindi. Titignan yung kung ano yung kabuhayan mo na lalaki. Bakit ka ang kukwestiyonin yan, paano mo, okay, may trabaho Paano mo ka, tricycle driver, kaya natin. Example lang to tricycle driver. Nakabili ka ng hektar-hektar na tapos mga garang sa in tricycle driver. Hindi ko naman minamaliit. Pero hindi mo makukuha yun. Yes. Sa ganong income, kasi hindi mo makukuha yung pagkain, mapag-araw-araw, paano kung mabisyo ka pa? For 3 years lang yun. For 3 years? Oo. Bakit mga overseas nga hindi makuha ng ilang hektarya? Hindi kasi nasa America, caregiver sa America. Tapos siya yung guy kasi nag-aalaga lang ng bata. So nasa loob lang siya ng bahay. Tapos so syempre, gusto niyang maging maranya yung buhay nila. Ganun naman yung purpose lahat. As in yung lalaki, siya yung naging babae. Tapos, kaya kaya sabi ni Atty. Garrett, wala siyang laban na angkinin lahat. Kasi nga mag-asawa sila. Kung sa conjugal property naman, at ganyan yung inaano ng lalaki, okay, magdemanda siya. Pero mas ang idedemanda din ng babae is kunin niya and then re-reviewin. Bakit nagka-problema sila may ibang relasyon yung lalaki? Hindi, parang napagod yung babae. Siya. So walang third party, wala. Ay paano naman kung sakali dapat meron kung sakali kahit hindi pa mag-asawa, wala pang pirmahan na nangyayari ganyan. May karapatan ba yung other side na mabawi yung or kaya kahit kalahati nila? Depends sa babae kung ano yung gusto. Kung baga ikaw. Example lang po guys Example ikaw. Binigay mo lahat. Hindi pa naman kayo kasal. Oo nga. Kasi nga, hindi natin matatawag na conjugal property kasi hindi pa naman kayo kasal. So pag sinabi ng lalaki na hindi, naipundar ko yan. Okay, tignan natin yung work mo in that year. Titignan natin kung ano yung present work mo. Kung kaya mo bang makapundar ng ganito. Yun lang ang point ko na sana maging fair yung batas na tingnan naman nila. Paano na ipundar ng isang individual ang ganyan kung wala naman siyang trabaho? Meron yan eh. Okay yan eh. May ano yan eh. Tapos meron pa yung yung taga Isabela na nagpatulfo din. OFW din yung babae. Hindi din sila kasal. Saudi yung babae natin. Basta part of Saudi. Middle East ako na lang kasi di ba lang. Lahat binawi niya. Lahat hanggang bahay lupa. Lahat. Pero sa awa niya kasi single father yung lalaki. Tayo pa yung may 2 anak naman yung lalaki. Lahat binawi niya pero sa awa niya, ang tinira na lang is yung bahay. Pero at least binigyan pa rin sila ng di ba? Pero yung mga tricycle, yung mga bukid, lahat kinuha. Ang inano na lang, ang binigay na lang kasi kung kukunin pa din ng babae, lahat. Kawawa yung 2 bata. At least nagkaroon pa rin siya ng awa doon sa lalaki. Saka napamahal na din daw yung babae. Yung lalaki is nag-tricycle driver sa Isabela yun. Ngayon, ang ginawa, nagloko. Anong reason niya kasi wala siya dito? Oo. Pabalik-balik na naman ng abroad yung babae. Ang problema dito, bakit hindi sila makontento? Nakakita na sila ng mabuting tao. Kaming mga OFW dito, I'm not saying all lahat. Oo, kasi marami din kung ano yung ginagawa niyo sa Pilipinas na nagloloko. May mga OFW din. Yes. Kasi iba-iba so, fair naman, pero 80% naman yung matitino. Hindi man lang, kasi kung either yung nasa Pilipinas,
ang nagloko o yung nasa ibang bansa. Depende naman yun sa tao eh. Pero kung meron na kayong ano, di ba, tao na wini-wish nyo para sa sarili nyo. Kasi siguro nakaranas din kayo ng trauma, di ba? Oo. Tapos gagawin nyo din sa kanya, ano yun? Bawi-bawi, ganti-ganti. Ginantihan nyo yung ibang tao na wala namang kasalanan. Di ba? Dapat ang paggantihan nyo, yung nagkasala sa inyo. Which is mali pa rin yun. Maging matapang ka na lang na harapin niya, magbago ka at magpakabuti ka. Yun na lang yun. Huwag mo nang gawin yung gagawin nila kasi ikaw din yung makakarma dun eh. Tama ba? Correct. Yun lang yung point ko dito, yun nga lang guys, yung sa ano, yung sana maging fair sana yung batas sa mga ano, yung sa mga nagsasakripisyo, sa mga titiwala ng totoo, di ba? Todo-todo yung support mo, tapos gagagawin ka lang. Pinaplano na pala nila, ganyan. Planado na, no? Parang Planado na, planchado na lahat eh. Oo. Ang problema na lang, paano ko sasabihin? Yes. Paano ko ito diniskartehan? Di ba? Kumbaga sa damit, ito yung nasa body, na plancha na eh. Sobrang plancha na, pero nililihis dito sa may kamay eh. Hindi pa maano eh, hindi pa Hindi ma-plancha. pa, oo. Paano kaya to? Yes. Ano kayong style? Ano pa ang gagawin? Kasi Oo. magubusok na naman dito eh. Ganon sila eh. Ang ano, napaka nila, hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang mindset nila. Tapos ang bait-bait pag may kailangan sa'yo. True. Kailangan ka nilang pag meron silang hihingin, tapos sila pa yung demanding. Pag binigyan mo ng ng gift, bakit ganito? Hindi ito yung gusto ko. Imbes na magpasalamat, binigyan pa ng sama ng loob yung nagbigay. Ikaw na nga yung tumanggap, ikaw lang yung palamon eh. Ikaw pa yung reklamador, di magtrabaho ka. Kahit mumurahin man yung regalo, accept it. Hindi na ma-appreciate. I-appreciate yung kahit na mumurahin man or mamahalin man yan or luma man lang yung gift namin sa inyo or original man or hindi man original, i-appreciate naman. Kasi yan, isipin nyo naman yung mga pinagbibigay namin is pinaghihirapan Correct. natin. Ganyan. Pinaghirapan, pinag-isipan. Yes. Magugustuhan kaya yung to. O kaya, barang oo, di ba? Oo. Kung gano'n, hindi nyo ba na-appreciate yun? Tapos, Consider kayo sa list niya. pag na-receive nyo na, Ang ay, reklama. local naman itong binigay mo. Ay, hindi naman to, hindi naman to tunay. Ay, luma naman to. Pag naririnig namin yung nareklamo kayo ng reklamo sa binibigay namin, kami yung nasasaktan eh. Oo. Minsan pa nga naipapaisip na lang kami na hindi na lang kami magbibigay kasi ang gusto nyo puro original. Correct. Ganon naman pala ang gusto nyo, puro original. Bakit? Kung puro para original ang gusto nyo, bakit hindi kayo makabili ng sarili nyong mga gamit na original? Hindi yung hinihingi nyo. Kumakapag, di ba nakala mo, may pinatanong pera sa'yo. Correct. Baka pag demand nakala mo kung sino. Kasi tuwing kakamusta, may hingin pala, may favor. Kaya nga pag nag-message na, musta? Kamusta? Huwag mo na lang i-open. Alam mo nang kasunod eh. Meron ka ba dyan? Ay, May sakit kasi ako. buti sana kung kwan. Ay, ano? Buti sana kung mangutang. Honey! Honey, Antok! babe, Sahod Babe. na! Sahod na! huwag na. Aray ko ba? Ikaw naman kinilig ka sa honey. Kano? Tapos, pag na-send na, Oo. wala nang honey. Honey ho. Ay, di ho. Honey ho. Kami pa mag-update, nakuha na ba? Oo nga. Correct. Sasagot naman sila after 1 week, ubos na. Meron pa ba? Kulang yung Ayos. pinili mo eh. Akala. Sasabihin pa kulang. Oo. Ayos. Bakit magkano bang gatas ngayon? Yung maliit na pack na Bear Brand, 1,000. Oy, dito nga, nagkano ba yung Bear Brand dito na maliliit? Yung $7 lang yung maliit. Sa ano? Sa Central? Yung pang 1 cup lang, Yung kape ba kung magkano dito? $7 yun eh. 7 ba? Oo. Hindi pa ako nakabili. Tapos sa Pilipinas, yung ganung pack lang, 1,000 na. Mayaya naman kayo. Buti pa kayo yan nagbabitamins. Kami hindi. Kami dito sa abroad, hindi na nagbabitamins. Nagsintay sa down-down.
Buti pa kayo dyan, puro karne. Oh, dito kami sardinas at Kami dito, sardinas itlog. Itlog. Hanggang nangangati na nga. Mukha na kaming manok. Tigpila ako. Tapos magre-reklamo pa kayo na kulam nyo. Kayo Wow. kayang magpunta rito. Minsan lang kami magkarne pag day off. Magastusan naman sarili. Ang dagay, kami nagtatrabaho, kami gutom. Nagtitipid kami dito kasi gusto namin mapasaya ang family na nag-appreciate. Mm-hmm. Pero yung hindi mo naman na-appreciate, huwag ka na lang maghingi-hingi. Bumili ka ng sarili mo, tatignan ko kung ano sa'yo, ma-appreciate mo yung sarili mo makabili ng 1 kilong karne at gatas. Kulang na kulang ngayon. Lalo pag may okasyon, ay palapit na ang kanyang birthday. Honey! Painom ka naman yan. Pag birthday naman. Hindi naman sa pag-ano. Pag birthday nyo naman, Kayo na maganda, ano? Kailangan ba ba? kung meron naman, okay lang na maghanda. Pero pag kayong walang-wala naman, at may dumating na blessing, para sa akin kasi kung ganun man yung sitwasyon, ibili ko na lang ng pangangailangan eh. Kaysa yung mga magpapahanda ka, Kaya nga. papakainin mo. Kainuman. Inuman. Kainuman mo nga, nandyan lang pag inuman. Pero pag may sakit ka, Tapos kinabukasan, wala ka palang bigas, kape, etc. dyan. Problema mo muna naman, pero yung pinakain mo, pinapainom mo, nabusog pa sila. sorry guys. Kaya nga. Meron pa mga pamangkin din. Hindi lang pamangkin to. Kasi extended family. Yes. Relative. Ang dami, kilala ka na. Even hindi extended family. Kahit yung mga nobya. Kasi kunwari nanganak, hihingi. Pahingi po ng panggatas. Pati panggatas. Pautang ko ng 500, bayaran ko bukas. Bukas. Maganda. Nag-message ka pa, nandito kami sa ibang bansa. Yung 500, remittance lang yun, oy. Tapos babayaran mo kinabukasan, 500, di babalik mo dito sa amin. Di nagpundo ka na naman. Kaya nga. Hindi kayo nag-iisip. Hindi na lang sinabi, pahingi na lang po. Ay, nako guys. Dapat kasi, kayong mga kabataan din, na naglalandi ng maaga. naglalandi. Yung bis na magtrabaho mo na, ayusan mo na yung pagiging young nyo ba? Anong tawag nito? Tignan nyo muna yung, kunwari, may nakita kayong maagang nag-asawa, like a 13, 12, mga ganyan. Sobrang aga yun Naku Tignan- guys, Chinese garden pa ako naman guys. Tignan nyo naman yung sitwasyon niya. Kung papasukin ko ba ito, magiging ganito yung buhay ko. Well, lucky ka na lang pag ano ka ng rich. Oo. Ay, doon niya. Naku ba, hindi nga rich tambay lang din. Pero pag walang-wala naman, tignan mo naman yung ibang sitwasyon ng Naku. Ang kadalasan nga kasi ngayon, ang nila, kilig lang, tapos masarap eh. Pag dumating na ang Junakis, hindi na yan masarap eh. Ganun yung mga mindset ng mga kabataan siguro ngayon kasi group, di ba parang group sila, tapos parang tukso-tukso, o mamaya wala na, tepok na ang pagiging yang mo. Like It's over. Like sa country of India. India. Pero outside of the India yun eh. Province na parang ganyan? Yeah. Parang Mindanao, ganun na siya. Oo, tapos? Ang ginagawa is ayaw, pag may pumupuntang mga Indians sa kanila, sa lugar nila, naglalagay sila ng bamboo dito sa may ilong For what? para maging pangit sila sa paningin ng bisita. ng mga lalaki. Sa bisita lang ba o mismo din sa community nila? Lahat sila. Lahat? Kahit may bisita or sa community? Yes. Oh. Lahat ng girlaloo. O ba? Para maging pangit? Naglalagay sila ng bamboo dito. Kasi yung bamboo yun, parang ganito na siya. Bilog yan na Pinasok malaki. dito? Ang sakit nun. Hindi flat naman siya. Flat? Ano? Tapos, ididiin lang siya dito. Ano? Parang magnet? Oo, tapos sa kadidiin nila hanggang sa nagmarka na. Di ba pag naglalagay tayo ng coins dito, nagkakamark dito, Kahit sa nagkakabutas na yun, di ba? Oo. Nandito na yun, nakamark na sila My siya gosh! dito.
Pero pag tinatanggal naman, wala, nandun pa- babalik. Babalik hindi yung naman, dati. nakalubog na. What? Nakalubog na siya na parang bilog siya. So, sobrang tagal na paglagay doon. Yes. So, parang nag-form na siya. Yes. Na impact na doon. Pero pagka tinatanggal naman, may skin naman doon. May skin pa, pero yung Yung form lang Oo, nandoon. oo. Kaya sila naglalagay ng ganon. Oo. Para sa mga, pag may dumating na lalaki, taga ibang lugar, ang tingin nila is pangit yung babae, kahit sobrang ganda ng babae. Dahil lang doon sa ano. Yes, naglalagay Kasi sila. yung ilong kasi center, is yung kasi ang pinaka-center ng face oo, natin. yung center of the attraction Oo, yun eh. Naglalagay sila nun, mm. aayawan sila ng malaki. Ganon? Kasi sa paningin ng lalaki is pangit. Kaya sila, kahit sobrang ganda nila, nagpapapangit sila kasi ayaw nila. Tapos, kunti lang yung community nila. Kahit Oo. siguro yung mga lalaki doon ayaw. May mga ano din, may mga, hindi, yung mga lalaki, Alam naman. sila yung Yung naglalabas sa lugar nila. Ay, ganon! Oo. Dun, kumukuha sila sa labas ng community nila ng mapapangasawa. Yes. Hindi sila kumukuha doon sa Hindi. loob. So, ibig sabihin, pag may nakuha sila at nanganak yung asawa niya, gaganon din ang mangyayari doon Oo. sa bata. Oo, wala naman din mga old maid na. Old maid naman yung mga mga babae doon. Ayoko tumira doon. That is, pero outside of the Indian na siya. Talaga? Sabi ko nga, ay, humag. Bakit? Hindi naman bangin yung parang sa iba, di ba yung mga tattoo, di ba? Tapos Oo. nagbalagan, yung iba bangles pero naman. nung pinatanggal talaga, Oo. ang gaganda nila, Jen. Pero sa kanila, naglalagay lang sila noon dahil gusto nila maging pangit sa paningin ng mga Oo. tao. Ayaw Pero nilang nung tinanggal nila, imaginein mo na lang na wala yung mark Oo. dito kasi nagka-mark na eh. Parang dato, Imagine, oo. parang dato, di ba? Parang Sabi nila, dato normal lang. na lang ngayon. Mm. Ang gaganda nila talaga, Jen. Tapos, hello, nung Mga lalaki doon, walang, hindi marunong tumingin. nilagay na dito, talagang may ganyan pa. Ah. Talagang, Parang nag-deform na sila oo, ng mukha. nagdi-deform. Parang pinapapangit Oo, nila oo, talaga. oo. Ayaw nila mag-asawa. Hindi naman sa ayaw nila mag-asawa. Namimili sila ng aasawahin nila, maging partner nila for the lifetime na may kaya. Oo. Ano yun? Simula pagkabata, nilalagay na yun. Yes. Oh. Yung medyo Starting 6 years old. Oh, ganun oh! na. Too early. Minamartahan na dito. Too early naman. Kasi pwede daw yun na Mm. kahit na nakita na kagandahan. Parang Oo. yung ano na Alam mo lang. naman kasi, siyempre mga lalaki, Yes. na di ba yung mga psychopath, may Oo. mga rapist na mahilig sa bata. Ito na, ganyan na. Saka di ba sa kanila pinagkakasundo nila kahit so batang-bata ka pa, Yes. tapos mapangasawa mo si Lolo. Kaya nga sabi ko, pwede pala yun. Oh, hindi ko ano yan. Documentary ba yan? Oo. Oh. Sabi ko, okay din na. Naman dito sa may Pilipinas, sa mga bundok-bundok. Oo. Si Cara David ang nag-ano nun eh. Oh. Pag ang anak mo is babae, ang baby mo is babae. Ah? Ang baby mo is babae, Okay. ililibing nilang buhay. Ha? Yes. Kumbaga sa liblib na bundok yun. Pinuntahan nila. Ngayon, may nagsumbong na bata na sa kabilang baryo na nilibing na yung baby. Yung tradition nila na pag babae, ano yun? Malas. Hindi, wala namang magas. Kasi yun doon. Parang kwan na. Parang, ang ano nila is yung mga lalaki lang ang priority kasi What? digma, gano'n. So, paano sila Parang pang soldiers. O paano sila magkakaroon ng lalaki kung papatayin nila yung babae? Ay, yung babae lang pala. Paano sila magkakaroon ng asawa? Hindi, pagka ano na, is, kumbaga, nanganak ako ng lalaki. Oh, okay. Ito nanganak ako din ako ng babae. Parang, Pagkakasunduin pagkasunduin na yun. Hindi yun napapatayin. Hindi papatayan. And then, at the second baby is ganun, babae. Babae pa rin. Yun Living yung na. nililibing. So, at least may nabuhay na isa, ganyan. Yes. Oh my gosh. Parang sumpa din yun sa kanila, yung parang hindi maganda na maraming babae. Ang inaano naman nila is yung mga mga animals. Animals ang inaali nila pag Yeah. ganyan. Pero sa mga ganyang lugar, kasi hindi sila na-expose di ba, dito sa sa city, right? Hindi sila nakakababa kasi doon na sila nabuhay eh. Yun ang nila, ang world nila yun. Sa atin naman kasi,
may mga tradition tayo na hindi na angkop sa panahon na Sa ngayon. panahon, yes. Na kailangan na natin i-let go. Respect na lang yung past history, di ba? Sa memories na lang. Pero kung i-apply mo pa sa ngayong itong modern day na to, na hindi na applicable, ay naku guys, talo ka. Talo ka. hindi ka rin aabante sa buhay kasi doon ka pa rin umuwi. Nagawang komportable ang buhay natin ngayon sa panahon ngayon, di ba? Yeah. Nakakaangat na tayo. Hindi na kasi nabubuhay sa nakaraan Nabubuhay ka na ngayon. Ayun, na lang, yung history ba, i-respect mo, babalik ka na ang nakaraan, parang ganun-ganun. Pero kung, pwede pa naman, yung experiment, ang tawag nito, yung balik tanaw, ganyan. Balik tanaw, iba naman natin, parang for having fun na lang, ganyan-ganyan. Pero, di ba may mga tribo, may napanood akong, na talagang may isang binata doon na talagang, parang naaano yung isip niya na gusto niyang bumaba sa bundok. Tapos nung nakita niya kung nag-iba yung pananaw niya sa buhay. Di ba, nag-aral siya, kinausap niya yung mga pamilya. Naging maganda yung nag-iba yung nila. Pananaw niya. Nag-iba yung pananaw nila, tapos nagbago yung Hindi naman nagbago lahat ng Kasi syempre may mga bagulang na against. Ay, hindi. Siya hindi. Kasi iba yung nakikita niya Pagbaba mo, may dito. Iba itong iba yung environment na nakita mo. Kasi kumpara doon sa nandun ka lang sa lugar nyo, nakikita mo lang yung community mo, kung anong ginagawa nila. Tsaka kung ano lang yung turo ng magulang. Heto na tayo. Bobo kapag ganun Kaya pag bumaba ka, wala kang kaalam-alam. Kaya ngayon sinasabi nila na magbenta ka, yung mga item na hindi marunong magbilang. Di ba? Kawawa sila kasi sa community mo, kilala nyo na lahat walang manluloko, walang madadaya. Kaya pag nagbumaba ka naman, ang daming mandaraya. Kaya mas sabi nila, mas maigi pang bumalik doon, mamuhay doon. Kaya karamihan nag-iisip na pagbalik na nila doon, sila sabi, huwag kayong bumaba kasi siguro mga nai-encounter ng mga bumaba is mga manluloko. Pero mayroon naman yung nakaka-encounter sila ng mababait naman. So, yun siguro yung, syempre tataas na siya. Ay, huwag kayong bababa kasi mga manluloko yung mga nandoon, mga masamahin ang gawa doon. Yun siguro yung mga na-encounter nilang mga tao. Kaya maganda yung di ba yung guys may manang missionary, mission ba tawag doon? Na umaakyat sila, naghahanap talaga sila ng ng mga grupo or yung mga tribo na bigyan sila ng lesson, di ba? Hindi lesson na yung turuan sila. Yung knowledge na nangyayari sa ngayon na. Kasi di ba sa atin di ba sayo mo yung mga item mga bumaba, sila na yung mga na nakita nila na mayroon pa pala, may ibang mundo pala. May ibang mundo pala. Nung bumaba sila, ang iba, nagustuhan yung buhay sa baba. Ang iba naman hindi, bumalik. Kasi kaya different yan. Iba-iba yung pananaw pa rin, di ba? Para sa atin, gusto natin, ang nila tumira sa city kasi gusto nila yung ingay, ganyan. Tayo naman, iba naman ayaw. Gusto nila dun sa bundok, sa countryside, kasi gusto nilang tahimik. So, iba-iba yung ng tao, gusto. So, pag ganyan, ikaw, kung anong gusto mo, dito ka. Huwag mo na lang i-judge yung gusto ng iba. Kasi iba tayo Ang kasiyahan niya, hindi mo kasiyahan. Ang kasiyahan mo, hindi naman niya kasiyahan. So, wala tayong panalo. Kaya nga, they question me. They question you. Question nila ako. Bakit daw ako? Sino? Ay, mga chismos. Abay, tapos? Bakit daw ako tumira sa bukid? And so? Ano problema diba, doon? Sa amin ni Roel sa bukid. Ano problema doon? Bukid daw. Alam naman daw na mahirap ang kuryente, tubig. Tumigil! Hindi yun Tumigil sila. Hindi yun Diyan Ang gusto ko, peace of mind. Ayun nga. At saka, ako yun, akin yun Taste ko yun yun ang gusto ko. Tsaka, walang pakialaman ng buhay. Kung gusto niyo yung mga kapitbahay ng mga chismosa, diyan kayo, ako. Kahit mag-isip dito ako. Kaya nga di ba ganun yung mga introvert na hindi mo mas gusto mo yung silence lang. Doon ka lang sa quiet place. Kasi doon ka masaya. Bakit mo pipilitin ng isang taong ayaw doon? Tsaka, yung peace of mind mo ba? Halimbawa, na ka lang, na udyok ka lang, na doon tumira, hindi ka happy No. Pipilitin mo yung sarili mo hanggang sa mamatay ka, hindi ka happy. Magpapakita pakitang tao lang. Yung pakikisama mo sa kanila. Kung mabuhay ka para sa kagustuhan nila, lugi ka. Mahalin mo ang sarili mo. Love yourself. Love yourself. Serve. Serve. Kaya mahirap din yung alam. Mahirap talaga na bubulol. Ancortes, pass.
Curtis, asan ka na? Siya pa yung papatulong ka sa kanya, ipulong din yun. Bira. Kaya yan guys, ha. Napunta na kami sa madaming usapan, doon lang kami sa fair na batas, tapos nandun na kami sa mga tribo-tribo, na parang, anong to. Okay guys, thank you so much for watching. Sana, makakapulot kayo ng aral. Yeah. Ano naman, comment down below na lang guys, kung ano yung opinion nyo. Don't think negative. Oo. Kung may mga mali man kami nasabi, correct us. Correct nyo na lang kami. Kasi minsan, yung pag nag-uusap, dire-diretso lang sasalita. Kung ano yung idea nyo, i-share na nyo. lang. Kasi ito kasi yung idea namin. So, iba din yung idea. Kaya nga, baka kulang pa yung yung information na kuha namin. So, dagdagan nyo. Para naman pare-pare tayo natututo. Hindi yung don't keep the knowledge to yourself. What? Share it, di ba? Ganun dapat para mahalin natin ang isa't isa, mahalin natin ang ating kapwa. Ganun. Oo. Mag-serve tayo. Tama ba guys? Magmahalan tayo kasi mas maganda naman yung ang mundo ay tahimik. May peace. May peace. May peace of mind. May peace. Di ba? Mas maganda yung nagmamahalan ng lahat. So, di ba? Nagsusuportahan, nagsuserve ka sa people, di ba? Hindi yung, kasi tayo, sa totoo lang, selfish tayo hanggat hindi natin nakikita. Ano tawag dito? Selfish tayo selfish tayo, puro lang sarili natin ang ating iniisip. Hindi natin iniisip yung pangangailangan ng ibang tao. Kasi dun tayo na trabaho ko to, pera ko to, sa akin lang to. Oo. Di ba? Bakit ko sila bibigyan? So parang ang mindset mo is, sa'yo lang, money, my money. Di ba? Parang yung serving, yung pagsaserve, hindi na sumasagi sa isip mo. Not unless, naging wise ka, so, tapos, nag-grow ka, nag-improve sa buhay, nag-improve yung mind mo. Yung service, nagiging, part ng buhay mo. Mas maganda kaya yung guys, hindi yung namatay ka na lang, puro sarili lang ang yung iniisip mo. Sarili mo lang yung binuhay mo. Kasi alam mo, may purpose tayo dito sa mundo hindi lang para sa iyo. Nandito ka para mag-serve, di ba? Para i-enhance mo yung sarili mo, pag-aralan mo yung skills mo, why I am here, Yeah. di ba? Bakit ka nandito? Nandito ka hindi para lang sa sarili mo. Nilagay ka dito dahil may purpose ka. Nilagay ka dito ng Panginoon dahil may silbi ka. Ha? May silbi ka dito. At hindi natin malalaman hanapin mo. Diba? Hindi na lang yung babaliwalain mo na lang. Kasi tayo, nakapokus lang kasi yung attention natin sa sarili natin. Paano ako yayaman? Paano ako magkakapera? Diba? Paano ako makakabili ng ganito, ganyan? Yung kapitbahay ko, ang lalaki ng bahay. Gusto ko rin yan. O diba? Ganun tayo guys pang sarili lang iniisip natin. Hindi natin iniisip yung kapitbahay natin, which is, diba yung sabi ni Lord, neighbor. Ang neighbor mo is your neighbor. Diba? Yeah. Yung neighbor mo na nangangailangan ng tulong. Huwag tayong selfish. Diba? May pera, may kunti man ng pera mo o malaki, mag-share ka sa ibang tao. Saka hindi lang naman pera pinag-usapan dito. Tsaka yung tutulungan naman, titignan mo naman if worth it talaga. Saka hindi naman ang pag-service naman, hindi kailangan may pera ka, mayaman ka. Mayaman. Ang pag-serve sa tao pwedeng advice. Baka nangailangan ng comfort yung kapitbahay mo. Hindi ibang comfort ha. Pag na-depress, na to? Ibang comfort na yun. Comfort or... Comfort or Ayan na naman! Iba na naman ang usapan. Kaya Dito tayo sa purpose Kalimutan na natin ang mga nakaraan. Kasi yung mga comfort na yun, hindi comfort hindi yun. na yun comfort. Iba na yun Alam mo guys, natutunan may ko. May intention na talaga yun. Natutunan ko na pag ang babae, nakipag sa lalaki, yung babae love niya na yung lalaki. Yeah. Pero pag ang lalaki nakipagtalik sa isang babae, laro lang yon. Kaya tumahimik ka girl hindi tatagal yan. Ang nyo lang laman. Dahil last lang yan. Kaya tumihimik ka. Kasi sabihin nila, mahal na mahal ka na ng lalaki. Mahal na mahal mo na yung lalaki. Tapos sasabihin ng lalaki, mahal na mahal ka na ng girl. Kasi nga, binigay mo na yung sarili mo sa kanya. Pero hindi mo na iisip kung anong laman ng utak talaga ng lalaki. Mga sweet masaya yung relasyon na patago Oo. Pero pag nagsama na kayo, doon yung malalaman ng isa't isa Kaya yung mga
lalaki man o babae man na nagpakawala ng matitinong karelasyon, ay nilunok nyo ang mga katangan, kabubuhan sa mundo. Sinuka mo. Sinuka. Sinuka nyo yung mga matitinong karelasyon nyo. Ang ipinalit nyo, yung mga panis. Ang parehong beach, saka ang nagsama, explosion yung girl. Kaya mayos ka. Kaya in one word, bitches. Tsaka in shortcut, burikat na lang yun. Yun na yun. Mga Bisaya man doon ang makaintindi man yun doon. Forgive us, Jude. Oh, dude. Katuwaan na lang to guys kasi bakit pa natin babalakin ang mga bigay ng sakit sa iyong kalooban, di ba? Yeah. Pagtawanan mo na lang kasi bakit? Kasi ang pag-ibig, guys, aminin man Bulag. natin. Bulag talaga. Bulag yan, nakakatanga. Aminin natin. Ako din, ganyan din. Lahat naman eh. Kaya, huwag na lang mag-judge yung kasi malamang ngayon nag-judge ka kasi hindi mo pa naranasan. Gusto mo bang maranasan yun? Ha? Umayos ka nga, girl. Pero pag girl or boy. naranasan mo yun talaga, talagang magigising ka ng Very sure ka ba na hindi mga yan, na totoo yan sa'yo. Ganon din kami. Ganon din kami, sure. Kaya nga full trust eh. Bakit ngayon? Anyari. Talunan ka ngayon. Pero hindi ka talo. Kasi matapang ka. Pag nagiging talo ka lang kung kinikitin mo yung buhay mo. That's, yan ang worst na huwag mo na gagawin. Kasi yung ginawa mo, permanent solution yun. Ang advice na lang namin. Pakita mo sa kanila na kawalan ka, hindi. Pag ganyan ang nangyari, yung nangyari sa amin. Pag nangyari Mukha sa may uy. ang gawin nyo guys, Pa-safe pa si Inday. Ay, aray ko po. mag-pray, kapit sa Panginoon. Ay, hindi ko naman sinasabing move on ka na, ganyan. Kasi mahirap. Hindi madali. Yun lang, kapit at saka pray lang. Pray, magtiwala ka sa sarili mo. And then at the end, makikita mo yung tsura niya. Pagtatawanan mo talaga sarili mo, bakit ka panalo dito? Ay, ganyan. Iba yun. Bakit panalo? Ay, ganyan eh. Di ba? Marirealize mo na lang sa sarili mo. Parang pag yung una kapag nasaktan, pag narinig mo yung pangalan niya, iiyak ka talaga. Pero sa susunod, na-overcome mo na, pag narinig mo yung pangalan niya, susuka mo na siya. Kumbaga sa atin na umiibig, ang gwapo niya. Pero pagdating sa outside, mga family, mga friends, ang pangit niya sa atin. Pero pag nagising na tayo, sa katotohanan. ayan na, bakit ako dito? Excuse me, Lord. Ang pangit pala. Ay, my God. Bakit? I mean, minsan, mo tatanungin mo sa sarili mo, bakit ako nagtyaga doon? Bakit ba ako na-inlove doon? Yeah! Ano nangyari? Ano nakita ko doon? Di ba? Wala naman siya na ambag sa buhay mo, puro sakit. Bakit? Alam mo, hindi mo alam yung mga red flags na yan. Bulag ka sa mga ganon kasi nagmamahal ka. Tinatanggap mo lahat yun eh. Tapos minsan iisipan mo, kahit may nakikita kang mali, sabi mo, magbabago to kasi mahal ako. Sure, mahal ka talaga. O ano lang, sa text lang. I miss you, I love you. Ganun na yung mga text sa'yo, tapos kilig ka naman. Si girl, natamaan. Natamaan si girl. Pero sa mga realize. Para sa mga heartbroken naman to guys is, yun lang mga advice namin. Hindi namin pwedeng sabihin na move on ka na kasi lalaki lang yan ha. May pinagsamahan naman kayo. Oo, totoo naman. Ano na lang yun, kapit kay Lord, pray lang pag naka-move on ka na girl. Takbo ka sa amin. Pagtatawanan natin yan. May sasabihin sino yan? Ano natin yan? Kasi, hindi kami tahimik na tao, hindi palaban. Hindi palaban sa kanya. Kasi alam mo, ang mas tahimik, mas nagtitrigger sa kanilang konsensya. Ang silence mo means best revenge. Best revenge.
yung pinaka masakit na Oo. revenge mo sa kanila. Alam ko, ano ka na, kating-kating ka na magsalita, kating-kating ka ng pagsasalitaan sila ng masasama, ganun. Alam ko yan. naranasan namin yan. Alam ko yan, Kaya guys. silent ka Pero, lang. tiisin mo, ano yun, pigilin mo yung sarili mo. Pigilin mo. Kasi mas nanggigigil sila. Ang gawin mo, Nanggigigil sila sa katahimikan mo. Kasi, maganda ka, Oo. pa-sexy ka, kasi isipin nila. smile lang. Hmm. Kahit na masakit, Hmm. pasok sa banyo habang naliligo, iyak, ayun, tapos. Kasi alam mo guys, isipin kasi nila, isipin na Talo bakit ka eh. oo, Lalo na yung girl, pag gano'n, nakikita kang lugmok, lalo ka niyang anuhin Asarin. yan, nasarin. Kaya tayo, laban, bakit tayo magpapatalo? O, at the end, pumunta ka sa amin talaga, pagtatawaran natin yan. Ganito guys, pag nandun ka sa point na talagang nalugmok ka, tapos yun suddenly nabalitaan mo ganito, yung akala mo gunggo ng mundo mo, manahimik ka lang muna. Tapos, pag naka-recover ka na, saka kabante. Kasi wala na yung ano mo galit. Galit. Tama na yung pag-iisip mo. Kasi pag Magulo, magkukumpronta ka sa time na naglugmok ka, ang isip mo magulo, patatawarin mo, Tsaka, diba, mamahalin mo pa, diba? Bibigyan mo ng chance. ikaw yung pinagtatawan Oo, maghahabol ka. Nagpapakita ka lang na mahina ka na hindi mo kaya mabuhay na wala siya. Huwag nating i-tolerate yun. Na ngayon, pag ano ka na, magaling ka na, todo ka na, to laban na to. Doon ka na lumaban kasi ano ka na na-overcome mo na yung pain, di ba? Yeah. Ano ka na, matatag, malakas, alam mo na kung anong gagawin mo, alam mo na kung anong mga sasabihin mo, marunong ka na, wise ka na, hindi ka na yung parang bobo, tatanga-tanga, kasi once na nagsabi siyang, I love you, sasabihin mo, I dare you! I hate you pala! I hate you! I hate you! Yeah. Ganon, I dare you! Hindi na ano I yun. hate you! Ganon. Hindi na masakit. Hindi masakit. Yung yung mga sasabihin mo sa kanya na, yung ano ba yung, pag nagsalita ka sa kanya ng mga masasakit, hindi na masakit sa part mo. Kasi totoo na yung nararamdaman mo, hindi na pag-ibig, galit. Pero galit na marunong kang mag-isip. Kasi pag nasa point ka pa ng ng anxiety, stress ba yun? Stress, Oh, no, anxiety. oh. Different. Ano ka pa eh? Yan. Yung galit mo mapapalitan ng pag-ibig. Please return to my second chance. Hayang! Ganon. Oh, guys ito kung saan kami napupunta pag-uusap na to. napunta kami sa sabi ko, yun? Batas-batas lang, tapos napunta kami sa tribo. Napunta naman kami ngayon sa mga maligno. Mga buhay ba? Tigbiyo, Ano Digbe? Are you happy that we are here? Yay! Okay, so sabi lang, iingay nyo. Okay guys, maraming sabi lang papaalam na kami. Kanina pa kami nagpapaalam. Ito kasi. Ang haba niya. So, Paalam na, guys. next time ulit guys maraming salamat. Comment down below na lang. Tsaka yun na naman. Tapos na ang ating oras. takbo ka lang sa amin. Takbo ka lang sa amin. Alam namin yan. Kaya natin yan. Tayo pa. Kung gusto mong mapunit ang bibig mo sa kakangiti, takbo lang sa amin, guys. Mga bungis-gis ka. Bungis-gis channel. Bawal kunot no dito, Kaya tuloy pagkakabala kami, 30s lang. Kasi happy lang, happy. Hindi mo kayo malungkot pa talaga yan? Nasaktan pa talaga yan? Parang wala lang. Parang wala lang. Parang ano mo guys, itinain mo lang yung sakit mo. Kaya nga, tae nga sila, tae. Kung gusto nyo mapunit ang mga labi nyo, here we are, guys. Kaya ganun na guys Kung gusto mo silang makalimutan, isipin mo lang tae yan, mabaho yan. Yes! Hindi. Kaya nga nilalabas mo na kasi tae. Paulit-ulit. Pakitabi kasi tabi pa sa mga kumakain. Okay guys, maraming salamat and see you again in my next video. Bye-bye and thank you. Baba mo, YouTube.